Di na natuto. Yan ang sinasabing theme song ngayon ng magkaibigan na sina Jingo Estrada at Bong Revilla na kapwa may atraso na naman sa batas. From the pork barrel scam, flood control program scandal naman ngayon. But are they really bad people? Huwag nyo na lang kayang sagutin. Dito sa Time to Talk, alamin natin kung bakit kaya sila nagkaganito. Could it be something related to their childhood? Ano bang klaseng tao sila sa likod ng kamera at sa labas ng Senado? Mas kilalanin pa natin sina Bong Revilla at Jingo Estrada sa mga ikikwento ko sa inyo. Sila ba ay may itinatagong kahit konting kabutihan o sila ba ay sadyang mga halimaw sa banga ng bayan? But before we go into that, please don't forget to like and subscribe to our channel PH Time and press the notification button for further updates. Maraming similarities sina Jingo Estrada at Bong Revilla. Sila ay ang mga original na mga Nepo babies, kapwa anak ng mga action superstars, sina Joseph Estrada at Ramon Revilla Sr. Ang mga tatay nila, isa, magaling na artista, magaling na magaling. Isa naman, hamon na pang Noche Buena. Wala pang 500 pesos ang value ng acting skills. Alam niyo na kung sino yun. Pareho sina Jingoy at Bong na nandigaw kay Lani Mercado. Panalo ang Team Chinito. Pero hindi naman nalugi si Jingoy sa napangasawa na si Presi Bitug. Maganda si Presi at mabait na misis. Very low-key. Naging magbarkada sina Jingoy at Bong. Actually, 4 sila. Kasama si Philip Salvador at ang nasirang si Rudy Fernandez. Pero nagkaroon ng malaking hidwaan sina Bong at Jingoy. Ito ay nung napatalsik sa Malacanang ang tatay ni Jingoy na si Erap. Ito yung mga January 2001. Sumama ang loob ni Jingoy nang biglang lumipat ng kabilang kampo si Bong dahil nawala na sa poder ang mga Estrada. Nagkabati na lamang sina Bong at Jingoy sa pamamagitan ng Star Talk. Well, yung show ko sa GMA nung araw. 10th anniversary ng Star Talk that time at pinakausapan ang dalawa na kung pwede silang magbati on air. Game agad si Bong. Si Jingoy may hesitation. Nung time na yon, naka-hospital arrest si Jingoy at ang tatay niya. Si Bong naman ay nasa bahay niya sa Cavite. Kaya pareho silang naka-remote coverage habang live kami sa studio. Pumayag sa arrangement na ganon, eventually, si Jingoy. So, nung actual live show, nagsorry si Bong sa ere at pinatawad naman siya ni Jingoy. Mula noon ay nanumbalik na ang pagkakaibigan nila. Front page news yun the following day. Pareho ding dysfunctional families ang kinalakihan ni na Jingoy at Bong. Si Jingoy o si Jose Pimentel Ejercito ang panganay ni na Joseph Estrada at ni Dr. Loy Ejercito na naging senadora din. Sa mental hospital, nagkakilala sina Erap at Dr. Loy. Psychiatry si Dr. Loy, samantalang si Erap ay isang orderly. Ito yung tagabuhat ng mga pasyenteng nakastretcher. College dropout kasi si Erap kaya hindi ito naging maselan sa trabaho. At kahit pa may kaya ang pamilya niya, ay ninais ni Erap na tumayo sa sarili mga paa. Nagkagustuhan sina Erap at Dr. Loy at nagpakasal. 7 years ang tanda ni Dr. Loy kay Erap. Na mag-artista si Erap, nagulo ang pagsasama nila. 3 ang naging anak ni na Erap at Dr. Loy. Bukod kay Jingoy, nandiyan din si Jackie at si Jude. Pero di masaya ang pagsasama. Kaya kahit may mga anak na sila, ay pinili ni Dr. Loy na makipaghiwalay na lang para di na siya masaktan dahil habulin naman talaga ng chick si Erap. Yung pagbabalikan ni na Erap at Dr. Loy noong 1990s, yun, political move na lang yun because Erap was running for higher office at kailangan yun sa kanyang image building. Pero kawawang Dr. Loy, naalala niyo nung ginawa ang Miss Universe sa Pilipinas noong 1994, Vice President si Erap that time at nagbitiw siya ng statement na ipapa-assassinate daw niya si Dr. Loy kung kinakailangan
para mapakasalan lamang niya si Miss Colombia na si Carolina Gomez. Well, biro lang yon, pero masakit kay Dr. Aloy yon. Actually, mabait si Dr. Aloy, mabait na mabait. Hindi siya nagbago kahit First Lady na siya. Today, she is 95 years old and isn't exactly in perfect health. Pati naman si Erap ay ganun din. Kung ano man ang nangyari kay Jinggoy nung lumaki, baka may kinalaman sa pagkakahiwalay niya sa ama nung bata pa siya. Nung nag-decide si Dr. Aloy na iwan na si Erap, ito ay nagtungo sa Philadelphia kasama siyempre ang kanyang mga anak. Nakasama nila doon ang pamilya ni Loy, yung mga Pimentel ng Zambales. Ang kwento, kawawa si Jinggoy noon. Nangungulila sa ama. Nung ito ay mga 4 or 5 years old, tuwing ito ay may nakikitang lalaki, stranger, yung mga nakakasalubong sa kalye, tinatawag niya ang mga ito ng daddy. Nagbubalik sa Pilipinas si Dr. Aloy, bit-bit uli ang mga anak. Di pa din nagtapos ang hinagpis ni Jinggoy. Mayor na sa San Juan si Era, pero ang kinikilalang First Lady ng San Juan ay si Gia Gomez. Isa siyang dating artista na kinasama ni Erap. Si JVR ito ang naging bunga ng pagsasama nito. Siyempre, matuloy si Erap. Bukod kay Gia, niligawan pa sila Arnie Enriquez na first runner-up sa Miss Tondo Girl. Paano ba mandigaw si Erap? Ito, mga 1984 That time, binigyan niya ng 20,000 ang alalay ni FPJ para ibili ng mga regalo sila Arnie sa Rustans. Alam naman nating lahat na mag-best friends sina Erap at saka si FPJ. Kaya ayun, pwede sila maghiraman ng mga assistant. 1984 yun. At sa 20,000 pesos, pwede ka na magpakain ng buong komunidad. Nagkaroon ng pamilya kay Arnie si Erap. Isa nga dyan si Jake Ejercito. Pero di pa doon nagtapos ang pagiging matulis ni Erap. Kahit na nakapiit na at naka-house arrest sa Tanay, go, go, go pa din. Di ba may anak pa nga siya na made in Tanay? Nakakulong pa yun Binata na si Jinggoy nung panahon nila Arnie and the many relationships of Erap after that, kaya maaring tagap na niya ang sitwasyon. Pero yung feud niya kay JB, mas mahaba pa sa teleseryeng Batang Quiapo. Siguro nga dahil feeling ni Jinggoy, ito yung pumalit sa pwesto nila sa puso at sa atensyon ni Erap sa kanilang magkakapatid nung mga bata pa sila. Pero nitong huling senatorial race, parang okay na sila Jinggoy at JV. Sana nga. Yung mga hugot sa buhay ni Jinggoy ang maari naging dahilan kung bakit naging magaling na artista siya. Oo, Jinggoy is a very good actor. 2 beses siyang na-nominate sa Orian. Una doon sa Katasang Saudi, isang comedy drama under the direction of Jose Javier Reyes. Leading lady niya si Lorna Tolentino. Pero mas magaling pa siya sa action suspense political film na 20 kung saan nakipagtagisan siya ng galing kay Richard Gomez. Baka kung hindi yan nagpolitika, mas tahimik ang buhay niya. Siguro, by now, tinitingala na siya as an accomplished award-winning actor. In person, may pagka-tactless unlimited si Jinggoy. Walang filter ang bibig. Pero, ayun naman, madaling mapikon. At talagang kokomprontahin ka niya kapag nagalit siya sa'yo. Naalala niyo nung nakaaway niya sina Richard Gomez at saka sina Bayani Agbayani sa basketball sa Star Olympics? O kaya anong sinabihan siya, ito very recent, ni Rodante Marculeta ng, safe ka na Yun naman kasi, halatang napikon si Jinggoy. Pero kapag nakaaway mo, madali naman siya magpatawad. Kinakalimutan niya kung ano man ang pinag-awayan nyo. Yun naman mga intrigang ibinabato ngayon sa kanya tungkol sa kanyang sexuality. May mga naging bulong-bulungan na sa showbiz noon, pero parang madali ding nawala ang mga issue na yon. Walang pumansin. Siguro kung naging matinee idol itsura niya, baka kinelkal yon. Ngayon naman, kaya ginawang issue ang sinasabing sexual orientation niya ay dahil galit na ang mga tao sa kanyang pagkakasangkot sa flood control program scandal. Ginatungan pa ng mga social media post ni Robby Tarosa.
Pero ang mga issue naman talaga na nakakaapekto sa ating lahat ay ang flood control program scandal. Kaya doon na lang natin ituon ang ating atensyon. And now, punta naman tayo kay Bong Revilla. Magulo din ang kinalakihang pamilya. Isa lang siya sa 70 or even 80 na mga anak ni Ramon Revilla Sr. Ang sabi nga, pag Revilla ka at sumakay ka ng jeep sa Imus, di mo alam baka may nakasakay ka ng kapatid mo, wala kang kamalay-malay. Naging madali ang journey ni Bong Revilla sa showbiz. Kinagat agad ng tao at mabilis naging action superstar. Dahil sikat at magandang lalaki, well, naging chick boy. Hindi naman sikreto yun. Pero may isang facet sa pagiging ama niya ang nasaksihan ko ng personal. Isang beses ay pin-interview siya sa akin ng GMA kaya pumunta ako sa bahay nila sa Cavite. Nagpabili siya ng halo-halo para sa crew. Nang dumating ang isa niyang anak na babae, si Ina yata yun, basta maliit pa lang yung bagets that time. Tumigil talaga si Bong sa interview. Nag-excuse sa amin. Naglalambing kasi yung bata kaya he gave all his attention to the young daughter. Hindi yun pang camera kasi ayaw niyang pakunan. He was probably shielding his children from showbiz that time kasi masyado pang mga bata. At saka kamamatay pa lang ng isang anak nila at ramdam kong dala-dala niya yon sa dibdib niya. Lalo na siguro kay Lani. Mas masakit yun sa kanya bilang ina. Ewan ko pero hanggang ngayon ay hindi ko maalis-alis sa isipan ko yung tagpo na yon na pinapakain ni Bong yung anak niya ng halo-halo hanggang sa maubos ang laman ng baso. In between, panay pa ang sabi ng bata ng lamig, referring to the halo-halo. To me, that was a very touching father-daughter bonding. Ganito sina Bong at Jinggoy sa likod ng camera and away from the Senate Hall. Okay naman sila, mababait na ama. Kung may mga sideline man si Bong outside of marriage, problema na nila ni Mercado yon. Pero bakit lagi silang sabit sa corruption? Ito ba ay dahil sa environment na kinalakihan nila? O ito na ba talaga ang sistema sa gobyerno? Natalo si Bong Revilla sa last Senate elections, pero si Jinggoy nakaupo pa din dahil di pa tapos ang termino. I've worked with these actor politicians at kaibigan ko pa nga sila. Okay sila sa showbiz, pero hanggang dun lang. Ibang usapan na ang politika. Dapat alamin muna ng mga artista kung karapat-dapat ba silang manungkulan sa gobyerno. At higit sa lahat, dapat tayo mga botante, alamin muna natin, kilatisin ang mga iluluklok natin sa pwesto, kay artista man o hindi. But in fairness ang pagkatalo ni Bong Revilla sa last elections, ang nag-signify na tapos na ang mga maliligayang araw ng mga artista sa politika. So, para kina Bong at Jinggoy, kung malusutan nyo itong mga kaso nyo ngayon, balik artista na lang tayo ha. O baka naman gusto yung subukan ang private life para tahimik ang mga buhay-buhay. Tutal, set na naman kayo for life. Sa pribadong buhay, malayo sa tentasyon ng politika at sa bulok na sistema nito. Alam ko may mga kabutihan kayong nakatago sa kaibuturan ng mga puso nyo. Ilabas nyo yan at pairalin nyo. Makakabawi pa kayo. Sayang kasi ang mga pangalan na binuo nyo. Kapag nabigyan pa kayo ng isa pang pagkakataon, sana ay gamitin nyo ito para maibalik nyo pa ang nasira nyong reputasyon. Sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa. Pero habang nasa politika, may korupsyon na walang patumangga na maaari nyo pa ulit ikapahamak. Sana ay nagustuhan nyo ang aming feature sa episode na ito at sa susunod ay abangan nyo ang aming episode tungkol naman kay Leandro Leviste na hot topic ngayon. Dahil kaibigan ko ang kanyang nanay na si Senator Loren Legarda, marami akong pwedeng i-share mula pa nung hindi lang pagkabata ni Leandro Leviste, kundi mula pa nung fetus pa lang siya. Promise, ilalahad namin lahat ito sa Time to Talk dito sa PH Time.